Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan na nasa Middle East. So ito, panoorin natin yung interview ng propagandist, no? Happy birthday, Attorney Claire, kasi naka-red ka, pero puntahan natin kung ano yung kanyang tawag dito, reaction doon nga sa pagbitiw ni Secretary Babe Singson kasi nga nako sabi ni Congressman Erici, no, patay na daw po, dead na daw po yung ICI kasi nga ang daming mga issue doon sa ICI na yan kasi yung tawag dito wala silang mga pondo. Tapos, tawag dito yung ano pa, yung kanila pang seguridad, napakadelikado pa. So, talagang mapapaisip talaga yung mga commissioner doon or nagtatrabaho doon sa ICI. Ano ba yung ano natin dito? Ano ba yung ginagawa natin dito? Nagpapatiwakal ba tayo dito dahil masyado tayong dinudumog ng mga tao, masyado tayong binabash kasi nga meron nga silang live stream pero halos karamihan sa mga resource person na iniimbitahan nila ano bang ginagawa? Executive session. So pakinggan natin kung ano yung reaksyon, no, ni Attorney Claire Castro doon sa pagbitiw ni Secretary Babes, former DPWH Secretary Babes Singson. Panoorin po natin mga kababayan. Yung naging resignation nga po ni dating DPWH Secretary Babes Singson sa ICI. Ang nabanggit po niya kasi kahapon ay siya ay nag-resign dahil sa kanyang stress. Siguro health concern po. Pero how is the palace taking this? Siyempre po, ginagalang naman po natin ang desisyon ni dating Secretary Babes Singson, considering na health reason na ang naging konsiderasyon ng magaling na si Secretary Babes. So, talaga naman po, mahirap naman po talaga ang trabaho ng ICI. Halos everyday, may meeting po sila, nag-hearing, kumbaga poldo-poldong mga... Attorney Claire, meron bang trabaho na madali? Lahat naman po ng trabaho, no, mahirap. Dokumento ang kailangan basahin. Talaga naman pong hindi biro ang trabaho ng ICI. Apo, pero tinanggap na po ba ng Pangulo yung kanyang resignation? At meron na po bang napipisil si Pangulo na papalit po kay dating Secretary Singson? Wala pa pong napag-uusapan sa ganyan. At sa ating palagay naman po, yan naman po ay decision po ni Secretary Babe Singson at hindi mapipigil po yan. Lalo na po nga, sabi nga niya, medyo stressful. And at the same time, nadinig naman din po natin si Sec Vince na ang nais po talaga ngayon ni Secretary Babe Singson ay makatulong po sa DPWH na ma-implement sana yung kanyang master plan na hindi na ipatupad ng nakaraang administrasyon. Yun po talaga dapat natutukan. Pasok mga Duterte, kayo na naman may kasalanan. Hindi naman ibig sabihin na nag-resign sa ICI ay bumibitiw na siya sa kumbaga pagsuporta sa mga proyekto ng administrasyon. Oo po. Saka siguro po nakita din po niya, sabi nga niya, parang tapos na yung kanyang naging papel dahil mga lawyers na yung kailangan kasi nandiyan na po yung lahat ng halos na imbestigahan. At siguro yung kanyang expertise nga talaga ngayon ay para maibigay yung kanyang tulong sa DPWH. Opo, pero hindi kaya Attorney Claire makakaapekto ito kasi sabi nung iba, wala na si Singson, wala nang integridad, hindi na believable itong ICI na ito. Hindi naman po, marami pa rin pong magaling na nandiyan po sa ICI. Hindi naman po maapektuhan ito. Meron siguro lang po nagpapalaganap nito para po hindi na maging maganda ang tingin ng tao sa ICI. Pero hindi, marami pa pong magaling Matagal na, Attorney Claire Castro, na hindi maganda kahit andyan pa si Secretary Babe Singson. No? Kasi nga,
unang-una pa lang, patungkol nga dyan sa pagla-livestream. Bakit umuo pa kayo sa livestream kung halos lahat naman executive session, 'di ba? At bakit hindi kumbaga yung batas na gusto nila para sa mga pang-iimbestiga yung ginawa ng Kongreso at saka nung kay Tito Sen na ano ba yun commission na na independent na mag-iimbestiga. Kasi nakadepende sila sa kay President Bongbong Marcos. Yung pera, yung pondo nila galing kay President Bongbong Marcos. Tapos sabi ni Secretary Babe Singson, yung pondo hanggang ngayon nasa dyaryo pa din. Oh. 'Di ba? Tapos napakadelikado pa. Malalaking tao yung iniimbestigahan nila. Paano kapag balikan sila? Wala silang immunity. Paano pag natapos ng lahat? Tapos nasira yung pangalan. Kakasuhan sila. 'Di ba? Yan naman yung tawag dito, sinisigaw ng karamihan. Diyos ko naman. Iiwan po dyan. Opo. And sudutin ko lang din yung Yusek kasi yung parang naglalarong tanong din po sa ilan sa mga kababayan natin kasi pangalawa na po si dating Secretary Singson na nag-resign from ICI. Di ba? Una po si dating si Mayor Benji Magalong and then now po si dating Secretary Singson. Ano po ang gustong ipaliwanag o sabihin po ng Malacanang na despite po may mga umalis na magagaling pong mga opisyal mula sa ICI ay kumbaga mananatiling solid po ang komisyon at hindi dapat maapektuhan yung kanilang mandato sa pag-i-investigate? Yung kay Mayor Magalong naman po kasi, meron naman po kasing lumalabas na issue about sa pagiging yung conflict of interest. Mm-hmm. At kasi nagiging dual role nga ang papel ni Mayor Magalong, isa siyang mayor, incumbent, sitting mayor, at the same time kumuha ng isang trabaho na pag-iimbestiga. So yun lang naman po yung naging issue sa kanya. So, tingnan mo hanggang ngayon, sinungaling talaga to. Si Mayor Magalong, walang conflict of interest yun. Kahit ngayon nag-iimbestiga siya dahil sa kanyang Mayor for Good Governance. Di ba sinasama pa nga siya ni Secretary Vince Dizon? Walang conflict of interest doon. At sinasabi naman na kayo yung nagulat nga siya Itinalaga nyo siyang tawag dito, ano bang itinalaga nyo sa kanya? Investigator. At saka, nakalimutan ko. Ano ba yung, i-comment nyo nga dyan. Basta investigator. Pero, inalok siya na maging commissioner. Pero, bibitawan niya yung pagka-mayor niya. Ay ayaw niya, sabi niya, wag nyo na akong isali dyan, kayo na lang dyan. Pero nagulat siya, tinalaga nyo pa rin siya. Advisor and investigator. Tapos ngayon, igigiit mo na naman yang tawag dito, conflict of interest na yan. Napakasinungaling mo talaga. Kayo na nga nagtalaga sa kanya Advisor and investigator. Si President Marcos na mismo. Ano ba sabi ni President Marcos Bongbong doon? Sinabi niya na bakit si Mayor, maraming nagtatanong bakit si Mayor Magalong kasi nga sa kanyang experience sa pag-iimbestiga. Yung kanyang pag-resign po ay voluntary naman sa kanya yon. Oo. Yung kay Secretary Babe Singson naman po is about health reason. Hindi yon dahil yon sa nung nag-press con ka. Nag-press con ka na sinasabing mo may conflict of interest at pag-iimbestigahan. I-check. Ganon. Doon siya nakaisip na mag-resign ka na. Anong ibig sabihin ng press con mo doon? Huwag kami, Attorney Claire. Lahat na lang, napakasinungaling. 7 pesos na bigas na pinangako daw ni former President Duterte, hindi naman sinabi, reduce, bawasan ng 7 pesos, hindi pangako ng 7 pesos per kilo na bigas. 17 OFW,
na tinulungan daw ni President Bongbong Marcos para hindi makasuhan. Mismong OFW na mismo nang nagsabi na hindi totoo. At ngayon lang, latest, di ba? Nag-resign si Executive Secretary Bersamin, pero sinabi niyang hindi siya nag-resign. Nagulat na lang siya, di ba? Oh. Wala ka man lang ang sorry? Napakasinungaling mo. Magdi-December na, magbago ka. December na nga pala. December na, magbabagong taon na. No? Magbago ka na, please lang. So, still, sabi nga natin, nananatili naman din po na marami pa rin pong mga magagaling at magigiting na Okay naman yan. namumuno Marami na dito sa talagang ICI. magagaling. So, wag po nating haluan pa ng iba kasi medyo malisyoso po sa pag-iisip na kapag ka nawala na si Sec Babe Singson, mawawala din po yung ICI. Mananatili naman po yan. Basta po tapat din po yung mga tao sa ICI na magtrabaho. Yun nga lang po, sabi nga natin, talaga pong mahirap. Mahirap po yung trabaho. Nag-start ng na ICI. po ng live streaming, Yusek, ang ICI ng kanilang mga deliberations, di ba? Nasampulan na tayo noong Lunes. Pero parang ang observation po ng iba sa atin, ng iba po sa publiko, parang ang lamya daw po nung naging atake ng mga ICI officials, parang kulang sa tapang at pangil yung kanilang pagtatanong doon sa mga inimbitahan nilang resource person. At may mga nagsasabi po na kaya kailangan talagang i-push na yung panukalang batas na bigyan ng dagdag kapangyarihan ng ICI para siguro mas maging agresibo din yung atake nila o yung pagharap nila doon sa mga ipinatatawag nilang mga opisyal. Maging mas matapang. Ganito po yan Depende po yan kung paano ba sila magtatanong. Kahit bigyan mo pa ng napakalaking power yan, kung ganyan po talaga ang kanilang pagtatanong, dahil yun po yung alam nilang way ng pagtatanong, hindi naman po kasi tipong dapat binabastos ang mga resource person. Tandaan po natin, ang namumuno dyan ay dating Supreme Court Justice. So alam niya kung paano magtanong nang hindi nang babastos ng resource person. Ang gusto po ba ng mga taong bayan makita yung katulad na nangyayari sa ibang hearing na nagkakapahiyaan ng resource person, nananakot na ipapakulong. Hindi po yun yung way ng pag-iimbestiga if you really want to know the truth. Kung ayaw po teka lang po, may nagre-ring. Sandali lang po Wait po. Teka lang No, po. Yusek. May commercial secret. Tumatawag si Sec Vince. Sandali lang po. Sec Vince, teka lang wait lang saglit lang sa amin si Yusek. Baka So, may sino mahalaga yung din sasabihin Oo. Sino yung sinasabi dito ni Yusek Claire Castro na hindi katulad ng mga hearing? 'Di ba? Alam naman natin kung sino-sino, ba't hindi pang pangalanan? Lalong-lalo na nung kapanahunan ng Quadcom, Namo. Robin Padilla, wag mo akong ganyan-ganyanin ng tenga, upakan kita. INUTL, mga INUTL kayo. Tawag dito ni Raffy Tulfo, lahat sila dyan nagsisigaw. Joel Villanueva, diba, nung kapanahunan ng yung namatay, sumalangit na walang kaluluwa ng OFW natin doon na sinunog nung inano sa disyerto, na sawang-sawa na kami mag-hearing dito. Diba yun? At sasabihin, una-una si Senator Raffy Tulfo, diba? Anong ginagawa? Ipapakontempt kita. O nag-walk out pa siya nung kapanahunan nung hearing nila ni Senator Bato doon sa mga pulis. Ganun siguro. Ganun. Ba't hindi mo na lang pangalanan, Yusek Claire Castro? Bakit kailangan mo pang parang blind item ka pa kilala ng lahat yan? Pero nga, hindi naman namin sinasabi na bastusin nila yung mga resource person. Kailangan namin malaman kung ano yung nangyayari doon. I-live stream nila. Kailangan ba natin talagang bastusin yun? O hindi naman nila pag-uugali yun? Pag-uugali na nung mga sinasabi mong senador o congressman man yun, kung
kung nambabasto sila ng resource person. Pero yung kailangan ng taong bayan malaman kung ano yung nangyayari. 'Di ba? So ayan mga kababayan, hanggang diyan na lang tayo. Anong masasabi nyo dito, no, sa sinabi ni Yuse Claire Castro, no, doon sa pagbitiw ni Secretary Babe Singson, former ng DPWH Secretary Babe Singson or Commissioner, no, Babe Singson doon nga sa ICI. Kasi nga syempre 77 na pala yung edad noon, hindi halata na 77 na yung edad niya, ha. So stress talaga siguro si Sir, kaya hindi niya na kaya sa dami ng mga trabaho. Tapos yun nga, yung demand niya nga na yung immunity, narinig naman natin noong pumunta sila doon sa hearing sa Senado, no, nung tinatalakay nila yung batas nga na gagawin ni Tito Sen at saka ni Senator Kiko Pangilinan, na isa sa mga request niya, dapat magkaroon sila ng immunity. Kasi nga kawawa naman sila pagkatapos nito, kasi hindi naman basta-basta mga kung sino-sino lang yung mga kumbaga kinakasuhan nila, 'di ba? So ayan mga kababayan, ano masasabi niyo diyan sa reaksyon ni Senator ni Yuse Claire Castro? So pinag-compare niya, no, yung mga ibang hearing. Alam naman natin kung anong hearing yon, syempre sa House at saka sa Senado, kung paano sila magtanong sa mga resource person na parang akala mo mga hari sila. So ayan, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Ingat-ingat po palagi at sana po, no, maipasa na talaga urgent yung batas na yung bill na gustong maipasa ng mga senador at congressman. Kasi nga yun lang yung doon lang tayo talaga mapanatag. Alam mo yun, parang mapagkatiwalaan natin. Kasi nga ito, nakadepende sila sa President Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa pondo nila. 'Di ba? Bakit? Kung talagang gusto nyo mapanagot kung sino man yung mga nagnanakaw o kung sino man yung may kagagawan, no, sa nakawan dyan sa flood control na yan, bakit hindi nyo pabilisan maipasa yung batas na yan? May time pa naman. Sabi nga, 6 days pa sila. 6 days pa sila may session hanggang sa Christmas break nila. Ang ganda, sarap ng buhay ng mga lawmakers natin, no? So maaga yung kanilang bakasyon. So ayan, maraming salamat. God bless ating lahat. Komento nyo po kung ano na naman yung mako-comment ninyo. Syempre, sa ating pinakasikat na Undersecretary ng PCO, Yuse Claire Castro. God bless ating lahat. Ingat-ingat palagi. Bye-bye!